News FM, the Music and News Authority, is now broadcasting in different major cities in the Philippines. Brigada News FM National 93.1, Brigada News FM Cebu City 89.5, Brigada News FM General Santos City 93.1, Brigada News FM Zamboanga City 88.3, Brigada News FM Cotabato City 89.3, Brigada News FM Toledo City 103.1, Brigada News FM Puerto Princesa Palawan 88.5, Brigada News FM San Carlos City Negros Occidental 95.7, Brigada News FM Coronadal City 99.3, Brigada News FM Calibo Aklan 102.9, Brigada News FM Daet Camarines Norte 102.5, Brigada News FM Cagayan de Oro, soon to air. Brigada News FM radio stations that will embrace and hit the airwaves in other cities in the country. 93.5, Brigada News FM Olongapo City 97.5, Brigada News FM Kidapawan City 102.9, Brigada News FM Tacloban City 107.3, Brigada News FM Rojas City Capiz 95.1, Brigada News FM Iligan City 92.9, Brigada News FM Kawayan City Isabela 92.5, Brigada News FM Tuguegarao City 90.9, Brigada News FM Bogo City, Brigada News FM Davao City, Brigada News FM Butuan City, Brigada News FM Surigao City, Brigada News FM Valencia City Bukidnon, Brigada News FM Dumaguete City, Brigada News FM Bacolod City, Brigada News FM Iloilo City, Brigada News FM Baguio City, Brigada News FM, the Music and News Authority, Brigada Mass Media Corporation, now invading the nationwide broadcasting scene. And will soon have its mark in Philippine radio. One time, the new Filipino time, alas 4:02 ng hapon. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa hapon. Mula sa Brigada National Headquarters, narito sina Sandy Madarcos at Luna Agimat. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa ating mga headlines, Justice Secretary Leila de Lima pinatutsadahan si Vice President Binay sa harap ng isyong pagpapaimbestiga ng DOJ. Rescue operation sa mga bihag sa Sulu, malaking hamon umano para sa mga militar. Intelligence gathering, maingat. Samantala, Malacanang iginiit na walang opisyal na issue sa meeting ni Pinoy at VP Binay. At subpina laban sa suspect sa Laude killing, nakahanda na. Magandang hapon mga kabrigada, hatid ng Brigada News FM Philippines, ang Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada National Headquarters, kami inyong mga tagahatid balita. Sa ngalan ni Brigada Luna Agimat, ito naman po si Brigada Mel Pasha. Brigada Sandy Madarcos, sa araw ngayon ng Biyernes, October 17, 2014, 69 days na lang Pasko na mga kabrigada. Dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Brigada National! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Sa detalye ng ating balitang nasyonal, matapang na sinagot ni Justice Secretary Leila de Lima ang mga pagbatiko sa kanya at sa DOJ ng kampo ni Vice President Jejomar Binay dahil sa pagpapaimbestigan niya sa mga aligasyon laban sa mga Binay. Sa kanyang talumpati sa National Convention ng Public Attorney's Office, iginiit ni de Lima na hindi dapat diktahan ni Binay ang DOJ kung paano nila dapat gawin ang kanilang trabaho. Wala rin anya sa posisyon ng kampo ng Vice Presidente na idikta kung ano ang limitasyon ng kapangyarihan ng DOJ na mag-imbestiga. Binigyan din pa ng kalihim na isa lamang ang Department of Justice at wala silang ibang dapat asahan sa pamahalaan na gagawa ng kanilang mandato. Kaya sa halip anya na ilihis ni Binay ang mga tagapagsalita nito, ang usapin ay dapat nasagutin nila ang mga akusasyon at magpresenta ng mga ebidensya.
Samantala mga kabrigada, sa iba pa nating mga balita, isang malaking hamon sa militar para sa ikakasang rescue operation sa Sulu kung paano madetermina ang kalaban dahil sa humahalo ang miyembro ng Abu Sayyaf Group sa mga sibilyan sa lalawigan. Ayon kay AFP Chief Lieutenant Colonel Harold Cabunok, malimit kasing magpanggap ang mga rebelde bilang mga magsasaka o mangingisda para hindi madaki pumapatay ng militar. Dahil dito, mas magiging maingat ang militar sa kanilang intelligence gathering at humihingi din sila ng kooperasyon mula sa komunidad. Sa ngayon mga kabrigada, ayon kay Cabunok, patuloy pa rin tinutukoy ng militar ang eksaktong kinaroroonan ng mga bandido at ng mga bihag dahil palipat-lipat ng lugar ang mga ito sa Sulu. Tiniyak naman ng pamunuan ng AFP na gagawin nila ang lahat para mailigtas ang mga bihag, kabilang na dito ang 2 German nationals. Brigada Balita Nationwide. Sa kaugnay pa rin na balita, nakahanda na ang tropa ng pamahalaan ngayon para sa pagsasagawa ng enforcement operation. Anumang oras sakaling mabigo ang sinasagawang negosasyon para sa paglaya ng 2 German hostages na hawak ng mga bandidong Abu Sayyaf. Matatandaan na nagbigay ng 2 oras na extension hanggang kaninang alas 3 ng hapon ang mga bandido para sa hininging 250 million peso ransom para sa kalayan ng 2 bihag. Hanggang kaninang alas 3 ng hapon ay stay put pa mga sundalo at mag-antay ng panibagong development sa pagitan ng mga negotiators at mga bandido. Samantala ay ginit ng Malacanang na walang anumang opisyal na isyong pinag-usapan sa pagitan ni Pangulong Noynoy Aquino at Vice President Jojo Marbinay sa meeting ng dalawa nitong nakalipas na araw ng Martes na tumagal ng 4 na oras. Una nang sinabi ni Secretary Sonny Coloma na normal lamang na magkaroon din ng paminsan-minsang panahon ang dalawang lider na malayo sa mapag-usisang publiko, pero walang opisyal na issues dito dahil kung mayroon man, marami namang pagkakataon na pwedeng magkasama ang dalawang lider ng bansa sa mga official functions. Kung ano man ang napag-usapan ng dalawang lider sa kanilang personal na pagkikita, sinabi ni Coloma na hindi nito alam ang buong detalye, maliban na lamang sa prioridad ng administrasyon at ng gabinete nito ang reforma sa bansa. Samantala mga kabrigada, tahimik din ang kampo ng mga Binay sa isyo, pero sinabi ni Governor Junvic Rimulya na makitaan ng kasiglahan ang Vice Presidente matapos ang personal na pakikipagpulong kay Pangulong Aquino. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Sa dagdag na balita mga kabrigada, nakahanda na mga dokumento para sa ipapadalang sa PINA laban sa akusado na si PFC Joseph Scott Pemberton base sa latest development na ipinarating ng Olongapo City Prosecutor's Office sa DOJ. Ayon kay DOJ Secretary Leila Lima, kumpleto na mga kinakailangan mga dokumento at inaalam na lamang ng prosekusyon kung saan maaaring i-address ang subpoena laban sa suspect sa pagpatay kay Jeffrey Laudy alias Jenny. Sa ngayon ay inaantay na lamang ng DOJ ang final advice ng Department of Foreign Affairs na siyang direkta na hikipag-ugnayan sa mga opisyal ng suspect na ngayon umano'y nakakustody sa USS Warship Pelilio sa Olongapo City. Sinabi ni De Lima na mahalaga ang mga ganitong klarong paggalaw ng proseso sa mga subpoenas para matiyak na nasusunod ang lahat ng mga tinatadhana ng batas. Samantala mga kabrigada, puntahan muna natin ang balita mula sa Palasyo ng Malacanang. Gobyerno patuloy ang paghahanda sa pagbisita ni Pope Francis sa gitna ito ng banta ng Abu Sayyaf Group. Ang buong detalye mula kay Brigada Leo Malikdem. Brigada Leo, ibrigada mo! Brigada Live Report! Tiniyak ng Malacanang na ikinukonsidera ng gobyerno ang lahat ng posibleng mangyari sa pagdalaw ni Pope Francis sa bansa sa Enero ng susunod na taon. Sa panayam, sinabi ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte na patuloy ang paghahanda ng mga contingencies ng mga kinaukulang ahensya para masigurong maging safe at payapa ang pagbisita ng Santo Papa sa Pilipinas. Sa kabila nito, sinabi ni Valte na hindi maaaring ilahad sa media ang mga paghahanda sa seguridad na ginagawa ng pamahalaan upang matiyak na walang magiging pananabutahe. Una nga dito ay lumutang ang banta ng Abu Sayyaf Group na determinado silang patayin ang pinakamataas na leader ng simbahang Katolika sa pagdalaw nito sa Pilipinas. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Leo Navarro Malikdem, Brigada News.
Brigada Balita Nationwide sa hapon. Maraming salamat Brigada Leo mula dyan sa Malacanang. Samantala mga kabrigada, sa huli nating balita nasyonal, sinusubukan naman ni Vice President Jejomar Binay na pigilin ang investigasyon ng Senado sa pamamagitan ng pakikipagpulong kay Pangulong Noynoy Aquino. Sa isang panayam, sinabi ni Senator Antonio Trillanes IV na ang meeting ng Pangulong Aquino at ni Binay ay pakana ni Secretary Sonny Coloma para subukang aregluhin ang investigasyon na alam naman ni Coloma na hindi mangyayari ayon sa senador. Pinaratangan naman ni Trillanes si Coloma na isa sa mga utak ng napornadang Noy-B o Pinoy at Binay tandem noong 2010 at gusto daw ni Binay na gamitin ang koneksyon nito ni Coloma para iatras ang investigasyon ng NBI na hindi naman pinakinggan ng DOJ. Sinabi rin ni Trillanes na gusto rin umano ni Binay na personal na kausapin ang Pangulo para ipaliwanag ang naging statement nito sa harap ng mga abogado ng pamahalaan sa isyu ng DAP na hindi umano nararapat dahil kung ano ang binitiwan nito sa publiko laban sa administrasyon ay ipinaliwanag din ito ni Binay sa publiko at hindi sa Pangulo. Brigada Balita Nationwide. Samantala sa pinakahuling pang balita, kinastiko ni DILG Secretary Marojas ang mga opisyal ng lalawigan ng Bohol dahil sa pagkakaantala sa rehabilitation ng mga government infrastructures sa lugar na napinsala na nakalipas na 7.2 magnitude na lindol na yumanig sa Bohol at iba pang lalawigan sa Visayas. Sa inaasahang updates sa rehabilitation work, napagalaman ni Rojas na wala ni isamang pako ang nailapat sa mga nasira mga government infrastructures. Isang taon na ang nakalilipas. Nabura ang sigla sa mukha ni Rojas sa harap ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng Bohol dahil sa tiyak umano na sasabulin na naman ng taong bayan ang administrasyon dahil sa tagal ng delay ng pagpapatupad ng rehab. Napagalaman na ang pondo para sa rehabilitation ay nagkakahalaga ng 2.3 billion at matagal na umanong nai-release sa provincial government ng Bohol pero hindi na ilabas ang pondo dahil sa kawalan ng mga program of works sa kabuuan ng 1,066 projects na siyang itinatadhana sa batas. Mga kabrigada, kunting ulan, absent yung mga nagtatrabaho sa mga opisina, sa kahit saang trabaho. Nababadlan ng konti sa ulan o sa araw, absent. Ilang araw na puyat, absent. May ng immune system, absent pa rin. Ako, kabrigada, kailangan mo nang samayan ng mas mabisang pananggalang yan para hindi ka na absent. Uminom ng Power Cells Herbal Capsule. May mga sangkap tulad ng garlic cloves, cayenne pepper, mustard seed powder at cinnamon bark na napakahusay para makamtan ang mabuting kalusugan. Mas magandang wala kang alinlangan at kahit ano pang panahon, puyat at pagod, panatag ka sa iyong kalusugan. Tulungan ang sarili ang iyong katawan ng mga panatiling maayos at mabuti. Mas magandang walang absent sa trabaho. Tama, para sweldo ay kompleto. Power Cells Herbal Capsule, 2 capsules 3 times a day, 1 hour after meal. Power Cells Herbal Capsule, tuldo ka ng sakit. Available ho yan mga kabrigada sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. At yan ang unang bahagi ng ating balita live na inihatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule at Trimax Adult Herbal Supplement. Kasama pa rin si Brigada Mel Pasha at ang inyong lingkod, Brigada Santi Batarcos. Manatiling nakatutok sa Brigada Balita Nationwide sa hapon. One time, Daniel Filipino time, alas 4:13 ng hapon. That time check was brought to you by Trimax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Kataw, anak! Pare, kailangan kong pumunta ng doktor eh. Ha? Bakit? Kailangan ko malaman kung ano ang sakit ko. Madali lang yan. Ganito yan. Yung kulangot mo, pag matamis, meron kang diabetes. Pag ang kulangot mo ay maalat, meron kang sakit sa atay. Pero, pag ang kulangot mo ay maasim, may sakit ka sa bato. Ah, talaga? Pero pre, pag dinilaan mo ang kulangot mo, may sakit ka. May sakit ako? Oh, pag dinilaan mo yan, ibig sabihin may sakit ka sa utak. Ay! Okay kayo! Kailangan mong kumayod ng kumayod ng kumayod. Kaya naman, palagi kang pagod. Pagod. Pagod.
Kaya para sa katawang malusog, Power Cells Herbal Capsule. Power Cells Herbal Capsule. Taglay ang mga sangkap na purong herbal tulad ng garlic, cayenne pepper, mustard seed at cinnamon bark. Kaya kampante ka sa bawat inom mo ng Power Cells. Dapat malusog ang bawat pamilya. Mag-Power Cells na. Power Cells. Mabibili sa mga butika. No approved therapeutic claims. First year anniversary. Darling, nagustuhan mo ba ang dinner natin sa labas? Ika-5 anniversary. Flowers and chocolates for you, darling. Ika-15 anniversary. Biscuit, darling. Gusto mo? Ika-25 anniversary. Ibalik muli ang labing-labing ninyo ni Darling sa tulong ng Tongkat Ali, Ginseng at Ginkgo biloba na nasa Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, parang bagong kasal ulit kayo ni Darling. Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores. No approved therapeutic claims. Mag-text o tumawag sa 0932-282-8805 para sa karagdagang impormasyon. Ang Power Cells Herbal Capsule at Drive Max Dietary Supplement Capsule ay available na sa lahat ng South Star Drug, Watson's Drugstore, sa lahat ng Carlos Drugs sa Quezon at sa lahat ng The Generic Express Pharmacy sa Lipa, Batangas.